Hello everyone, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our YouTube channel. Once again, this is Rofi Lacson and for today's video mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong FBS trading tutorial for beginners. So with this video discussion, pag-uusapan po natin una, paano mag-register ng iyong account as a trader. And explore din po natin ang personal area the moment nakapag-open na tayo ng ating trading account. Pag-uusapan din po natin ang mga mode of payments na available for deposits and withdrawal. And also, i-discuss din po natin ang trading platform ng broker na to. I assume meron ka ng idea with FBS at naghahanap ka ng practical guide about this trading broker. So this video is for you. And let's proceed. To start the registration process, maglalagay po ako ng link sa description ng video natin gaya po nito. You can simply visit the description section of this video like this one, then you can click it and you will be directly routed to the sign up page gaya po ng nasa screen natin. If you are using your mobile phone, you don't need to worry dahil ang mga kukunin sa atin na details and information ay pareho lang as we use desktop. So ngayon, ang gagawin lang po natin is ilalagay ang ating email. And you make it sure na ang email na gagamitin mo ay active upang makapag-receive ng mga notifications and other emails from FBS. Then our full name. On the other hand, pwede rin po natin gamitin ang ating Facebook account, Google account, and Apple ID to automatically register dito sa FBS. But dito, dahil nag-input po tayo ng ating email, so proceed po tayo nitong red button, register as a trader. So ngayon, kung makikita natin dito, meron pong instruction na maglagay ng ating new password or mag-create. So gawin lang po natin ito in order to hindi natin makalimutan ang ating password for future logins. So sabi dito, nag-send po ngayon ang FBS ng email in order to verify or confirm our registration. So punta lang po tayo sa ating Gmail. And click lang po natin itong confirm email. And click po na itong proceed button. So right now, nandito po tayo for another step. And may naka-default po dito, like itong trading platform. So for me, I choose MetaTrader 5. Of course, the account currency is USD and the leverage is 1:500. At pwede naman po natin itong baguhin the moment nakapag-open na tayo ng trading account. So click po natin ito, open an account button. So right now mga kaibigan, nandito po tayo sa final step ng ating pag-create ng trading account with this broker, which is ang full verification. So may dalawang option po dito. Merong express verification, which is allowed na po tayo ng live trading, deposits and withdrawal up to $2,000. But for me, highly recommended po natin itong full verification, which is we are going to upload our documents and prove our identity at the same time our address. And all in na po ito sa lahat ng services na ino-offer ng FBS the moment nakapag full verification na tayo. So as we proceed this step, click po natin itong get verified button dito. Of course, we are from the Philippines, kaya click po natin itong non-US resident. And then, proceed po tayo sa agree and continue. So, as you can see, may mga type of IDs po dito na hihingin sa atin. Una, driver's license. Next, itong ID card. Actually, pwede po dito ang national ID and passport. So, for me, click po natin itong driver's license. Now, may dalawang option po dito. Pwede po tayo mag-upload directly dito sa desktop and meron din pong option to continue on phone, which is, I think, maglalabas po ito ngayon ng QR code na pwede po nating i-scan. So, if you are to proceed ng pag-upload directly with the desktop computer na ginamit mo, kailangan po nating tandaan ang tips na to, which is una, upload a colored photo or file, take a photo in a well-lit room, and don't edit images of your document.
Actually, meron na po akong verified account with FBS. Kaya on this part, hanggang dito na lang po muna tayo at ituloy-tuloy mo lang ang pag-process ng yung verification. Clear and easy naman po itong gawin. Ang tanging kailangan lang is ma-follow ang mga instruction, especially ang tips, which is ito ang mag-guide sa atin para mas mapadali at walang technical error na mangyayari as we verify our identity. And next part, of course, is to verify our address. Sa pamamagitan nitong mga document like electric bill, bank statement, actually sa akin, yung ginamit ko is my bank account. So yun mga kaibigan, tuloy-tuloy mo lang ang pag fully verified ng yung trading account. And after that, proceed po tayo sa pag-explore ng ating personal area with a verified trading account. So ito na po yung fully verified trading account ko with FBS. As to personal trader area, ito po yung pinaka-dashboard niya. And if we are going to explore this, napaka-user-friendly and easy to understand ang mga navigation, details, and other informations. Kaya napakadali nating itong maintindihan. So kung makikita natin dito, on the left side, nandito ang mga options sa gusto po nating puntahan or the tabs. Like itong finances. So nandito ang deposit, withdrawal, and transfer options. Ayan, and nandyan agad ang transaction history. Now, if titignan po natin itong promotions, dito nakalagay ang mga bonuses and promotions like nitong free VPS service. So meron po itong terms and condition para po ating ma-avail. And the most beneficial part, lalong-lalo na sa mga tuloy-tuloy nag-aral ng forex trading or CFDs trading like me, so FBS ay hindi nagpapahuli in terms of education. Meron ditong pang beginner, meron pang intermediate and advanced na mga courses. Kaya napakasulit nito na free services para sa mga traders. So, nandito rin ang events calendar and stocks calendar na pwede makatulong sa atin in order to more effectively decide kung ano yung trade na papasukin natin. Nandito rin po yung help center kung meron tayong mga concern with FBS trading accounts and executions natin. So ito yung profile settings area and nandito na rin po yung partner area kung gusto mong magiging affiliate at mag-promote ng FBS. At kung gusto mong makontak ang customer service, so meron pong button dito for direct communication or para makapag-chat ka with your concern with FBS customer support. So ito po yung green button dito ang i-click natin. This time, ang pag-uusapan naman natin is itong deposit and withdrawal. Para ma-access natin ito, punta lang po tayo dito sa finances and then makikita natin ang option for deposit, withdrawal, and transfer. Now, una po nating puntahan is itong deposit para malaman natin kung ano yung mga mode of payments na pwede po nating gamitin the moment tayo ay magdi-deposit at kung gaano po ito ka-reliable at the same time efficient or mabilis. Wala bang delayed? So ito po yung mga options na pwede po nating pagpipilian the moment tayo ay mag-deposit dito sa FBS. At kung makikita natin dito para madali nating ma-identify ang gusto nating gamitin, meron po mga categories na available. Una, itong electronic payments. Nandito ang GCash and GrabPay which is makikredit po siya instantly. Kaya sobrang bilis din, ano? And Philippines payment methods. Nandito po yung mga common banks like BPI, Banco de Oro, Union Bank. Nandito rin ang Maya, RCBC, Metrobank, PNB, Bank of Commerce, and China Bank, which is kung titignan natin ang mga time of processing ng ating deposit ay mostly instantly ito makredit. Meron ding bank cards. So nandito ang Visa, Mastercard, and Maestro cards na pwede po nating gamitin. Meron din pong option for crypto, USDT for TRC20, USDT for ARC20, and USDC for ERC20 networks. So, meron ding offline payment which is processed by Security Bank Cash Payment kung gusto mong mag-deposit offline. So, dito in terms of depositing our fund with FBS is concluded natin na ito ay reliable and mabilis. Now, next naman nating puntahan is itong withdrawal options.
And as you can see, kung ano yung mga nasa deposit options ay mostly nandito pa rin. Makikita natin ang GCash, BPI, Mastercard at Visa, Banco de Oro, Union Bank, Maya. Nandito rin ang USDT for crypto, RCBC Bank, Metrobank, Mastercard, PNB. Meron ding GrabPay, BPI, Bitcoin, China Bank, Est-West Online, Bitcoin Cash. So in short, ang daming option na pwede po nating pagpipilian at the same time, nakakategorize pa rin po ito for electronic payments, Philippines payment methods, bank cards, cryptocurrency, and offline payments. And as to my experience mga kaibigan with withdrawal dito sa FBS ay within 3 to 5 minutes, matagal na po yung 5 minutes, makikredit na po doon sa mode of payment na gagamitin natin ang ating withdraw. Alright? Now, tignan po natin saglit itong transfer. So, kung makikita natin dito, merong internal transfer which is our own account na funds at ita-transfer natin sa ating kabilang trading account. And meron din pong transfer to client na available. Okay? Now for the final part of our discussion, ang pag-uusapan naman natin is itong trading platform na gagamitin natin pag tayo ay nagtitrade with FBS. So una, nandito ang MetaTrader 4, nandito rin ang MetaTrader 5, and of course, nandito ang FBS mobile app. At kung titignan natin ito with our FBS trader area, malolocate po natin ang FBS mobile app dito at click lang po natin ito kung gusto po nating i-download at available ito from App Store and Google Play. Now, kung gusto mo makita ang iyong mga trading accounts at nagbabalak kang magdagdag pa ng another trading account, click lang po natin ito. Dito mo makikita, halimbawa sa akin, ito yung real trading account ko which is standard. Nandito rin po ang demo account. In terms naman sa pag-add ng another trading account, click lang po natin itong add new account. So as you can see, may dalawang option po dito na pwede nating pagpipilian which is the standard account and the sent account. Dito sa Pilipinas, ito po yung mga option ngayon na pwede po nating pagpipilian. Pwede kang gumawa ng real account or demo account. At para i-proceed po ito sa step 2, halimbawa gagawa tayo ng sent account, click lang po natin itong open account button. So, nandito ngayon ang final step niya. The platform, MetaTrader 5. Currency na gagamitin natin, of course, USD. Ang leverage, naka-default dito, 1:500. Pwede naman po yung baguhin anytime pag nakarate na po ang account na to. And click po natin itong open account. And this will be created right away. Ngayon, ito po yung account details niya, the login number and the password na pwede po nating i-copy-paste the moment i-access po natin ang trading platform. Kung gusto na po nating mag-deposit, click lang po natin itong deposit button dito, and if meron tayong profits or balance na gusto nating i-withdraw, of course, nandito rin ang withdraw button. And to further our discussion about this FBS trading platform, click po natin itong trade. Right here, makikita natin ang option wherein pwede po tayo mag-trade through mobile app. So, scan lang po natin ang QR code na to with our mobile phone. And meron din go to web terminal. And pwede rin po nating i-download ang MetaTrader to our desktop. And ito po yung button na i-click natin. But una, puntahan muna natin yung web terminal. And click lang po natin itong accept. So, ito na po yung login number. At kukunin po natin yung password doon sa ating personal trader area. So, copy lang po natin and paste. Then, click po natin itong connect to account. Ayan. So, ito po yung FBS Web Trader wherein pwede tayong mag-trade na hindi na magda-download ng MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Ang pinaka-importante lang po dito, dapat mabilis yung internet natin para hindi tayo magkaroon ng delay kapag tayo ay mag-create ng new order. Okay? Mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng separate video tutorial paano po ito gamitin ang FBS Web Trader. Hindi na po natin pwedeng gawin with this video tutorial ngayon dahil masyadong mahaba na ang video natin. For now, pwede mo itong i-explore. At kung may background ka na with trading, mas malaking advantage po ito sa'yo dahil kung titignan natin, ang platform mismo ay napaka-user-friendly din at fresh sa ating mga mata.
Now, kung gusto mo namang mag-trade with MetaTrader 4 or MetaTrader 5 at i-download ito with your desktop, click lang po natin itong desktop button dito. And kung makikita natin, naka-download na ngayon ang FBS MetaTrader. So to set it up, click lang po natin ito and proceed tayo with yes. Ayan, tuloy-tuloy lang natin. And as of now, nag-i-install na po ito mga kaibigan. Then, click lang po natin itong finish. So may nakalagay na FBS Markets Incorporated. Click lang po natin itong next. And right now, hihingin po sa atin ng login details. So kunin lang po natin ang ating account details doon sa ating personal trader area. And ito po yung ilalagin natin. So tandaan natin yung server FBS Real at ang login account number. Copy lang po natin. And then paste. Next is the password. Copy lang din po natin and paste dito. So ito yung server ngayon. Kailangan nating mamonitor ito. Baka ang nakalagay dito is demo and yung nandito is real. So kailangan real din po yung server na pipiliin natin. And then click po natin ng finish. Ayan, finally, na-connect na po natin ang ating FBS trading account dito sa MT5. And to confirm it, tingnan po natin dito sa accounts. Then click po natin itong FBS Real Server. At makikita po natin itong trading account ko with my complete name. And officially nakalink na po tayo. So ito po yung MetaTrader 5 platform ng FBS mga kaibigan. And abangan nyo lang po sa next upload natin. Kaya don't forget to subscribe to our channel dahil gagawa po tayo ng separate tutorial paano po ito gagamitin. A detailed discussion designed especially sa mga beginners. Okay? And for now, hanggang dito lang po muna ang ating video tutorial about this platform. Ang pwede mong gawin ngayon, if up until now, nasusubaybayan mo pa tong tutorial natin, gumawa ka na ng FBS trading account at i-link ito with FBS MetaTrader 5 platform, then you can explore this user interface para at least ma-familiarize mo ang mga ito as a beginner. Mga kaibigan, hanggang dito lang po muna tayo for this video discussion. I hope meron po kayong mga natutunan with this video tutorial. Kung hindi ka pa nakapagbukas ng iyong trading account with FBS ngayon, puntahan mo lang ang description section ng ating video at may link doon na pwede mong i-click at direct kang i-route sa mismong sign up page ng FBS. Thank you for watching and good luck with your trading journey.